Bakit nga ba importante na aralin natin yung Old Testament? Oh, okay. So why study the Old Testament? So bakit natin aaralin? Kasi itong Old Testament is part din lahat ng scripture ito. Ito pa kayong unang Bible nila noon. Itong Old Testament. So because it is part of the Old Scripture that is given by the inspiration of God, that is profitable for doctrines, yon, for reproof, correction, and for instruction in righteousness. So, yon makikita doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 and verse 17. May na-encounter ka ba, Pastor Nawal? Grupo ng mga Kristiyano na New Testament lang sila. Hindi na binabasa yung Old Testament. Meron akong narinig na New Testament lang yung ano nila. Kasi yung Old daw, tapos na. Kasi Old na parang hindi na part ng Bible. Pero, it is part din ito ng lahat ng scripture. Sa pananaw ko kasi, sa pag-aaral ko rin sa Biblia, hindi mo maiintindihan yung New Testament kung hindi mo mapag-aaralan ng Old Testament. So, yung binabasa mo sa New Testament, maraming hindi ka maunawaan ng mga symbolism kung sino si Kristo, mga ganon, kung hindi mo babalikan yung Old Testament. At kung binabasa mo naman yung Old Testament, nauunawaan mo doon yung New Testament. Yun yung observation ko. Kasi itong Old Testament, actually, dito madalas mangusap ang Panginoon sa mga tao noon na harap-harapan kila nagsimula doon sa Garden of Eden. So, ayun, yung mga tao doon parang mas close yung nakikita nila ang Diyos mismo, nakakausap. So, itong Old Testament, ito part ng hindi mabubuong Biblia kung walang Old Testament. So, hindi masasabi. So, tayong mga Pentecostal, so ito, wala naman siguro sa isip natin na New Testament lang yung Bible natin. So, ang boring ng buhay ng Christian kung wala yung Old Testament. Possible yan. So, hindi natin makikilala kung sino talaga yung kung sino ang Diyos. So, hindi natin makikilala kung yung istorya ng Diyos. Hindi natin makikilala kung sino siya. So, ayun. Okay. Ayan, so napakahalaga yung big picture na maintindihan natin. Yung sabi ko kanina, yung pocketbook. Imagine yung nagbasa ka ng pocketbook, nagsimula ka sa climax. Na hindi mo naintindihan yung background ng nangyayari. Parang nanonood ka nun ng mga movie ni Fernando po. Maraming nanonood nun na ang mahalaga nagsusuntukan sila. Wala silang pakialam sa kwento. So, ayan, maraming nanonood na gusto lang talaga yung action ng pinapanood. Pero tayo ang ating pananampalataya, it's a knowledge based, understanding based, at kailangan na makilala mo yung Panginoon mo ng mas malimit. Kasi eto, napakaswerte nga natin. Kasi ang Panginoon, kung hindi niya ipapakilala yung sarili niya, walang possibility na makilala natin siya. So, magpasalamat nga tayo. Kasi yung way na pakikidil niya kay Abraham, na-record siya. At sa pakikipagchismisan natin, kasi nakikialam tayo sa kwento ng buhay ng may buhay dito sa Biblia Parang dahil chinichismis mo yung buhay ni Abraham, ni-scrutinize mo. Pero in that way naman, nakikilala mo ang Panginoon sa pakikipag-deal niya. Itong Diyos pa lang ito, mapagbigay, pinangalanan pa ni Abraham ng Jehovah Jireh. So, ayun, it is a way na nai-record siya
para makilala natin ang Panginoon. Na, paano tayo ngayon? Hindi natin naririnig ng direktahan ng Panginoon ngayon. Kasi hindi yun yung way niya ngayon. Sabi sa Hebrews, na in the last days, ganito Correct. yung way niyang Pastor magsalita. Ramel, mute ka ta naringgor. So, ayan. Sa at least natututunan natin ng mas malaliman or nakikilala natin ang Panginoon sa pag-o-observe sa mga encounter niya sa tao noon. So, it is a way ng Panginoon ngayon, itong scripture na hawak natin ay pakilala ang sarili niya. So ayun, ay yung sinabi ni Pastor Bray kanina na pag nanonood tayo ng yung movie. So ako kasi nung bata-bata pa ako, mahilig kami ng yung mga movie. Yun, sila Robin Padilla, FPJ. So hindi mo alam yung kwento kung yung naabutan mo lang. Yung part na ng yung action na. So sa akin naman, pag nanonood ako, sa simula talaga para alam mo yung daloy ng kwento. Daloy ng kwento. So itong scripture, the scripture of the Old Testament, so provides a source of wisdom. Sabi dito. And then the scripture of the Old Testament leads us to salvation. So dito, baka sabihin nyo, ay, sa Old Testament pala yung na. Pero makikita natin diyan, hindi mo talaga makikita si Kristo diyan. Pero andyan siya. Sa Old Testament pa lang, hindi mo makikita yung pangalan na Christ, pero andun na siya. So, the scripture of the Old Testament guides our steps. And the scripture of the Old Testament equips us to fulfill our destiny. Pero hindi naman ibig sabihin na Old Testament lang. Buong scripture 'yan. Kasi itong sabi dito, whatever things were written before, sabi niya, were written for our learning. Sa lahat ng mga naisulat doon sa Old Testament, ito, kinaguide yung steps natin. And then, source of wisdom. Kasi ang daming matututunan dyan sa buhay Kristiyano. So, that we through the patience and comfort of the scripture might have hope. Sino yung kwan sa inyo noon? Mga mahilig makinig ng drama sa radyo. Meron sa Ilocano, sa Ilocandia, meron yung Dagiti Tugot, Tida na Tibiyag. So the Old Testament is somehow like that, na it is a story of life of people, but through those story, natututo tayo ng mga bagay-bagay tungkol sa Panginoon. So, tungkol sa ating kaligtasan, paano sila naligtas noon? Tututunan natin even kay Abraham, through his faith in God, faith na nag-o-obey, nakikita natin na, ganun pala. So, paano sila nag-struggle sa faith nila, paano sila nag-survive, and it guides our steps also, na we reflect on their life, na kahit down ang daming pagsubok, you go on with life as like they did before. So, ayan. And then, even makikita natin, yung sabi ni Pastor Dennis kanina na it equips to fulfill our destiny. Matututunan natin na even si Joshua reflected on those written by Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sabi ng Panginoon sa kanya, meditate on it day and night. And it provided him principles on how to succeed in his ministry. Kasi on that area, naabot niya rin yung victory ng Israel. So, ayan, kahit yung mga sumunod, nakabase na sila sa scripture. At ang swerte natin, kasi we have the whole scripture sa panahon natin. Ang daming successful life, maliwanag na buhay ang nai-record sa Old Testament. Sayang naman kung hindi tayo matututo sa kanila dyan. Okay? So, ayan. Everything written in it
before were written for our learning. Yun yung sabi ng lesson natin dito. So yun, bakit natin ini-study o bakit natin aaralin yung Old Testament? So yun, because it is a part of all scripture and because whatever things were written before were written for our learning. Ayan. So, mag-raise lang kayo ng kamay dyan kung may mga question. Okay. First Peter yata. 1 Peter verse 1. Chapter 1 verse 1. So sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 12 to 13, yung makikita natin dito, tingnan natin yung buhay ni Jesus Christ. Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the suffering of the Christ and the glories that would follow. To them, it was revealed that not to themselves but to us they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heavens, things which angel desires to look. So makikita natin sa 1 Peter na nabanggit niya kanina, things written for our learning. And then the scripture of the Old Testament, naisulat rin nito specifically for the church age. So, yung Old Testament, hindi nasulat specifically for them. Yun yung pinupunto ni Peter dito para sa atin, para maunawaan natin kasi sila rin mismo na lumalakad sila sa pananampalataya noon na marami silang ginagawa na hindi nila naiintindihan noon. They just do it by faith. But yung sinasabi ni Peter dito, na isulat ang mga ito para mas may kaunawaan tayo ngayon. So, ayan, yun yung pangalawang point. So, may bibigay to later tong notes sa inyo yung mga kwan dito. Okay. Itong scripture dito sa Old Testament. So why we study itong Old Testament. So yung pangatlong reason ito because all these things happen to them as example and they were written for our admonition on whom the ends of the ages have come. So sa 1 Corinthians chapter 10 verse 6 hanggang sa verse 11. And itong scripture gives us example of both the positive and the negative to bring admonition to our lives. So kagaya din nila noon na pareho lang naman na tao sila. Nakakaranas din ng mga kahit na very close yung relationship nila sa Panginoon noon, sa Diyos. Meron silang pinagdadaanan sa buhay nila. So, kung ano yung na-experience nila noon, kung ano yung mga pinagdadaanan nila. So, the same din. Yung sabi ni King Solomon, na walang bago. So, ayun, kung ano yung example, sabi na, all these things happen to them as example. So, yung birthday kanina, Pastor Dennis, yung kabataan si Ken. Kasi 21st birthday niya, nabanggit mo si King Solomon. Ito kasi yung dineliver kong message kanina sa kanya. Remember your Creator in the days of your youth. Kasi itong point ni Pastor Dennis dito, we learn from them both positive and negative. Actually, if you read the Ecclesiastes, the teacher there, Solomon, if Solomon wrote that one, he is teaching us kasi marami siyang sablay sa buhay And sinasabi na niya sa mga kabataan, mga tinuturuan niyang kwan, magtuon kayo sa Panginoon habang kabataan pa kayo. Kasi hindi yun yung pinagtuunan ni Solomon So we should have an edge compared sa kanila
kasi mas marami tayong nauunawaan kwento. Sayang naman kung hindi natin mabasa yung mga kwento nila. Sabi nga nila, he who does not study history is doomed to repeat the mistakes in it. So, ayan. So, we study, nagigibiyagda yung life nila noon, pag-aaralan natin and we learn from them, both from positive and negative. So pag makikita natin, pareho lang naman eh. Pareho lang naman na kung ano yung napuntahan na nila. Kung saan sila yung paghihirap nila, yung kaginhawaan nila noon na doon sa faith nila sa Panginoon, sa Diyos. Kasi kagaya natin ngayon na yung Diyos nila noon na sinasamba, yun din yung Diyos natin ngayon. Kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon noon sa kanila, sinusunod nila. So kagaya rin natin noon na kung ano yung sinasabi ng Panginoon. So, parang so itong Old Testament hindi hiwalay sa New Testament. So I think Builds up, it builds up yung kwento. kay Pastor Barreco din narinig yun na yung Old Testament tuloy-tuloy yan hanggang ngayon. So, yun, yung continuity. So, hindi hiwalay ang Old Testament sa New Testament. So, meron ba kayong mga na-experience sa buhay na parang kila Noah, Abraham? So, yung mga karakter doon, yung mga talagang obvious na sikat na karakter doon sa Old Testament. So, yun. So, yun, mag-grace lang kayo ng kamay kung meron kayong mga questions or kung meron kayong gustong sabihin. So, ayan, na-discuss na ni Pastor Dennis, tatlo, meron pa yung iba. Yung una, bakit natin pag-aaralan ng Old Testament? Una, dahil bahagi ito ng kabuuang Scripture. So, bahagi ng ibinigay ng Panginoon na revelation. And then, pangalawa, pag-aaralan natin ng Old Testament dahil naisulat ang mga ito para sa ating learning. It is intended for our learning. And pangatlo, ang mga naibigay na mga pangyayari dito, mga kwento dito, they were written as examples. Written na parang admonition sa atin or warning sa atin na lalo na tayong mga nandito sa last age. And then, pang-apat na reason. Ano yung pang-apat na reason, Pastor Dennis? So, yung pang-apat na reason, sabi, because the whole Old Testament was a shadow of the real. Yung ibig sabihin. So, doon sa Hebrew kasi, pag binabasa mo yung Hebrew, parang dinadala ka ulit sa Old Testament na parang nandun ka sa New Testament, nagbabasa doon, parang binabasa mo rin yung Old Testament. Yung sabi niya, yung Old Testament was a shadow of the real. So it is the purpose of the shadow to point us to the real or the substance that has come to us in Christ. So Pastor Baray kasi, kabisado yung Hebrew eh. Naturo ko rin yan. Yung sa atin kasi, sa totoong buhay, minsan, may kakatawanan na kwento sa amin noon na paggising niya ng gabi, bababa siya sa bahay kasi may narinirentahan kaming bahay noon, nasa second floor sila, pababa. Nauuhaw siguro, bababa. Pagdating niya sa baba, syempre gabi, madilim. May nakita siyang anino. Tapos, natakot na siya. Bakit ganun? Parang monster yung nakita niya. Tapos, nung dumiretso siya sa hagdan, natakot na talaga. Nagtatatakbo na bumalik sa kwarto niya kasi may kabaong daw sa may kabaong daw sa may hagdan. Pagkatingin namin kinaumagahan, syempre umulan pala, kinuha nila yung mga sampayin sa labas.
yung yung puting yung puting kumot itinaklob sa lamesa. Kaya sa dilim, puti yun eh. Akala niya kabaong. Tapos yung nakasabit naman sa isang upuan, dahil yung tama ng ilaw doon, parang monster yung itsura niya. Kaya in the Old Testament, parang ang nakikita lang nila, yung shadow. So, if the prophets in the Old Testament talks about the Messiah, sinasabi nila the lamp of God, they talk about the lamp of God. Why do we offer this lamp? Why do we do these things? Puro symbols na yung sinasabi, ang tawag nung nagsulat ng Hebrews shadow. Hindi nila naiintindihan na parang pahiwatig lang sa kanila. Pero sa atin, kay Christ, nakikita natin yung substance. And ma-appreciate mo kasi yon. Kasi yung nakikita mong substance ngayon, yung nakikita mo mismo kay Christ, mauunawaan mo yung mga principles pag nahanap mo yung katapat niyang anino sa Old Testament. So, yun yung parang sinasabi niya, binanggit niya kasi yung shadow. Shadow. So, pero ang Old Testament hindi naman shadow. So, hindi naman ibig sabihin na ganun lang na parang ano lang story na pero hindi totoo 'yon. Kasi kung wala yung kung pansinin mo kung pagtatayo ka ay wala kang shadow, ay baka iba na yun. Example natin dito yung shadow, sabi niya kasi. Si Abraham, nung sinabi ng Panginoon na bigla-bigla na lang, sabi ng Panginoon isang araw, Abraham, ialay mo yung kaisa-isang anak mo, kaisa-isang anak nyo ni Sarah, ialay mo. Bakit bigla-bigla naman itong sasabihin ng Panginoon na ganito? Hindi niya naiintindihan na the Lord is communicating a message siguro to the mankind. Kasi hindi rin naiintindihan ni Abraham na yung ginagawa niya may pahiwatig yon. It's a prophetic action na darating pa lang panahon na may iaalay. But tayo sana, we offer ourselves. Tayo kailangan mong tubusin yung sarili mo for every firstborn, sinasabi sa Old Testament. To be redeemed. Yun yung sinasabi sa Old Testament. Pero makikita mo dun, kahit yung pagbibigay ng Panginoon ng tupa, sa dinami-dami ng hayop, bakit tupa na naman yung... Bakit hindi usa? Bakit hindi oso? So yun yung sinasabi na pahiwatig yung mga bagay-bagay na yun na may ibibigay ang Panginoon na alay na imbis na tayo ang masusunog at maiaalay. So yun yung sinasabing shadows. Pag wala ka sa New Testament, hindi mo babasahin ng New Testament, tupa lang yun. Pero pag nasa New Testament ka at babalikan mo, maiintindihan mo na, ganun pala ang role ni Jesus Christ. Imbis na ako, ibinigay siya ng Panginoon na kahalili ko. So yun yung point na yung sinasabi na mabibigyan mo ng substance yung mga anino sa Old Testament. So ayan, yun yung kagandahan ng nakakaunawa ng Old Testament. Kasi parang yan yung regalo. Kikita mo lang regalo, pero pag binuksan mo kung ano yung laman masosurprise ka. Kung excited ka na kung ano yung nilalaman ng regalo na yon. So sa kwento doon sa Genesis nung nagkatay ang Panginoon ng isang hayop para pangdamit kila Adan at Eva sa nila. So yun parang may ibig sabihin na naman yon. Bakit siya nagkatay? So, yun pala, siya yung pinapahiwatig doon na yun, maumatay siya para sa atin, para matakpan kung ano yung mga kasalanan natin. So, mahugasan. So, may dugo doon So, may dugo.
So yun pala, so in the first place pa lang ng ano yun, makikita na natin na yun pala yung sinabi ni Pastor Pare kanina, yun yung role ni Jesus Christ. So, ayun. Yung nabanggit mo, Pastor, doon sa Genesis. Doon makikita mo yung mga picture napakahalaga ng mga yan. Kasi tayo, nung nagkasala, nung bumagsak sina Adan at Eva, dahil sa kasalanan, parang nahubaran sila natanggal yung glory ng Panginoon, yung basta may damit na natanggal sa kanila. Yung ano yun. Yung kinatay, pwede naman gumawa ng Panginoon ng let there be clothes. Bakit kumatay siya ng hayop? Na yung hayop na yun binalatan para idamit kina Adan at Eva. Napahiwatig na naman yun na ang Panginoon, hinubaran siya sa cross. They stripped down His glory. They stripped down His clothes. At yung nangyari sa cross, doon naman tayo nagkakaroon ng sa pamamagitan ng hinubaran siya sa cross. Yung glory niya naman na itaklob sa atin. Hinugasan tayo ng mga na kahit makasalanan tayo ngayon, nakakapaglingkod tayo sa Panginoon kasi hindi na yung glory natin, kundi yung naitaklob rin sa ating glory. So, yun yung tinatawag na, pag magpapastor kayo, magiging iikot kayo ni Pastora Imelda dyan sa Hong Kong na magpe-preach. Kung wala kang naiintindihan sa Old Testament, maubusan ka ng preaching dyan. Pero sa Old Testament, pag kinakalkal mo yun, parang mina yan. Parang napakaraming nakatago dyan na mga treasure, mga golds, na kung marunong ka lang magkuhan yun, marunong ka lang bato ito. Kasi hindi mo binusisi ginto pala yon. So, ang daming nakaka-bless sa Old Testament na sayang naman kung ginto na, tinapon mo pa, parang gano'n. So, sa atin noon, sa science, sabi nila, kung saan nanggaling ang tao, sa unggoy. Kung wala yung Old Testament na science at yung Biblia, parang mayroong ano yan So, hindi natin alam kung ano yung origin ng kung saan nanggaling lahat. So, pati din tayo siguro, pwedeng napaniwala tayo ng evolution na ang tao ay galing sa sa unggoy. Pero, pag mababasa natin, nilikha ng Diyos yung tao. Nilikha ng Diyos yung tao. So, Old Testament, so nagbisyo yung natin kanina. So, binibigyan tayo ng yan. ng wisdom, kaalaman kasi nandito na tayo sa church age o New Testament, sakop niyan. So part pa rin ng kung makikita natin kung ano ba yung line natin. Ano ba yung nanggalingan natin. So ayan. The whole Old Testament so yun ang lahat na ng scripture sa Old Testament is a shadow of the real. So ayun. Meron pa ba? Daming dahilan Dami. bakit natin pag-aaralan yan. So ayun, sabi ito, the entire Bible, including the Old Testament, is the story of Jesus Christ, our Redeemer. So, ayun, dito na kwento. Tungkol kay Jesus Christ, kung i-analyze mo lahat, tungkol kay Jesus Christ lahat ang pinag-uusapan. So, doon pa lang sa Genesis, sabi ni John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi rin ni Paul, kung wala siya, wala ni isang nalalang. So malalaman mo yung sinasabi ni Paul na siya pala yung nandun na naglalalang. So ayan, in Him we move, we have our being, sabi ni Paul. So ayan, everything in the Old Testament, yung sabi ni Pastor Dennis nung kanina, bungad natin, hindi mo mababasa si Jesus Christ doon, pero nakatago siya sa kwento. Sabi nga natin sa Genesis, siya pala yung sinasabing darating na
magkakaroon ng anak yung babae na aapakan yung ahas. Tapos tutuklawin rin yung paa niya. So, tungkol lahat sa kanya. Siya rin yung tupa doon na binalatan para mabigyan ng damit sina Adan at Eva. So, everything in the Old Testament, pahiwating. Sabi, nakatago eh. Dinidecode natin yan. Hinahanap mo yung meanings niya. Ang galing, naka-obscure, nakatago si Jesus Christ doon. At yun yung trabaho natin na minimina natin. Parang hinahanap mo si Jesus Christ sa Old Testament. So, sa Old Testament, pag yung tao, Christian, naging Christian na, parang, or patagal ng Kristiyano, possible, boring yung Old Testament. yung hindi nila alam kung ano yung mga, ano doon, pag binabasa mo kasi, parang kwento lang na, kwento ng mga tao noon, yung mga Israelites, na parang wala namang connection sa buhay ngayon. Pero hindi. So dito, sabi dito na isang dahilan. Ito, the story of Jesus Christ, our Redeemer, yung Old Testament, so entire Bible. Subukan natin na pag nagbabasa tayo ng Old Testament, ang laging ginagawa mo, parang investigador. Hinahanap mo si Jesus Christ. Di ba nung mga bata tayo, mahirap, gustong-gusto nating maglaro ng tago-taguan. Magaling magtago si Jesus Christ. Nakatago lang sa mga kwento-kwento sa Old Testament. At yun yung hahanapin natin kung magaling kang maghanap. Nakatago lahat doon. Even sa kwento ni Joshua. Saan nakatago si Jesus Christ sa kwento ni Joshua? Nakatago mismo sa pangalan ni Joshua. Alam niyo ba na yung Hebrew name ni Joshua? Yun yung pangalan ni Jesus Christ. Yeshua. Siya rin yung he is the man who brought us out and bring us into the promised land. Si Jesus Christ, siya rin yung magpapasok sa atin into the spiritual promised land. So, ayan. Nadikod mo na naman doon. Sermon ka na naman. Pag napunta ka sa expository sermon, ang dami. Si Moses is an archetype of Jesus Christ. Sabi rin. Parang ganun rin. Nilabas niya yung the Redeemer. So, ayan. Even kay David. Kay David. Lahat ng mga karakter sa Bible, makikita mo si Jesus Christ. Nakatago lahat doon. Nasa galing mo na lang talagang So, dapat mga investigador kayo pag mag-aaral kayo sa Old Testament. Para hindi boring ang pagbabasa ng Old Testament, maging investigador ka. Maghahanap ka sa Old Testament kung nasaan si Jesus Christ doon. Hindi ka mauubusan ng sermon kung marunong kang maghanap. Kagaya din ng ng pelikula. Pag sa pelikula, ang palaging sanang nakikita mo yung bida. Tinitignan mo siya, sana yun. Pero minsan lumilitaw doon yung kontrabida. Yung kontrabida, yung may mga extra doon. So ganon, hindi naman lahat doon sa kwento, pero ang pinaka-director lahat dyan, okay, dito sa Bible, si Jesus Christ. siya yung siya yung manager diyan. Siya yung may alam kung ano yung saan patutungo yung yung action. So ayun, siya yung nasa likod at siya din yung nasa harap ng mga lahat ng kwento dito sa Bible. So pag makikita natin kasi maintindihan natin, hindi boring ang Biblia. Si Jesus Christ, nasaan siya nung nasa wilderness sila. Yung mga Israelita. Nung nasa wilderness sila, sabi ni Juan siya yung bato, sabi ni Juan na siya yung pinanggagalingan ng iniinom nila, the living water na iniinom nila. Na nandun pala si Jesus Christ. Anino yon? Ang pinapahiwatig nun na sa New Testament,
na siya yung bato na pinanggagalingan rin ng bukal na nagsusustain sa atin spiritually. Pag nauuhaw tayo sa mga bagay-bagay dito sa mundo, siya yung nakakapagbigay ng satisfaction sa atin. Siya yung you go to Him. Siya yung bato na tinatawag na kwan. So, gano'n. Decoding yung kwan. Nagdi-decode ka dyan. Kung, sabi nga natin subukan yung bumili ng Bible. Tapos gumawa kayo ng marker. Mag-umpisa kayo sa Genesis. Markahan nyo lahat kung makahanap nyo si Jesus Christ sa mga symbolism. Bawat marka doon, sermon. Bawat nakatago na simbolismo ni Jesus Christ, sermon. So, ayan. May teacher ako. Nabanggit ko rin nata sa Hong Kong noon. Yung mga karakter kasi sa Biblia, kung nakita nila ang Panginoon, na-reveal sa kanilang Panginoon, binibigyan sila ng pangalan, binibigyan nila ang Diyos ng pangalan. For example, si Abraham, nung nakita niya na the Lord provided ng kapalit, pinangalanan niya yung lugar na Jehovah Jireh. Okay, may mga tanong kayo sa kwento. So, I hope nakukuha natin. Actually, hindi boring ang Old Testament. Nasa yun na kung marunong ka lang, minsan nabuburingan tayo sa mga bata na pareho lang naman yung tinataguan, bakit bukas gusto nila hide and seek na naman sa loob ng bahay. Pero ganun yung Old Testament. Nasa pag-discover mo yan at bawat discovery mo kay Jesus Christ, napakayaman yan na nagbibigay ng joy sa puso, nagbibigay ng pag marunong ka talaga, every Sunday excited ka na may na-discover na naman ako, may nahanap na naman akong nakatago dito. Sabi ko, yung teacher ko sa mga APTS, yung sabi ko, bawat nakikilala nila ang Panginoon sa Old Testament, binibigyan nila ng pangalan. At sabi niya, pinangalanan niya raw ang Diyos na sa tagal-tagal niyang nakikipaglakad sa buhay sa Panginoon. Pinangalanan niya ang Diyos na Jehovah is sneaky. Jehovah is sneaky. Nagtataka, ano yung sneaky? He always sneaks daw. Kasi pasulpot-sulpot daw ang Diyos sa buhay niya. Kung yung mga bahagi ng buhay niya na parang nasa hangganan na bahagi ng buhay niya na wala na talaga. Pero napansin niya na every time na pumapasok siya sa sitwasyon na ganon, sumusulpot ang Panginoon. Kaya pinangalanan niya ang Panginoon na Jehovah is sneaky. Jehovah, ang Diyos na pasulpot-sulpot. Sino ang Diyos sa inyo? Sino ang Panginoon sa buhay niyo? May masasabi ba kayong karakter niya na ayan, baka yung iba, bakit pag may problema nandun ng Diyos, baka ang interpretasyon ng Diyos ang problema. Hindi naman siguro. Ang Diyos ay solusyon. Ikaw, Pastor Dennis, may... So, ayun, na-experience ko din yan nung makikita mo talaga na pag wala na yung, for example, buubusan ka na naman ng pangangailangan. Pero, hindi mo na mamalayan na meron yung mga ginagamit ng Panginoon na hindi mo naman hinihingi sa kanya. Pero alam niya yung sabi ni Pastor Brian na susulpo. Sasakloloyin ka ng Panginoon dun sa mga bagay na yon. So, ayun. Yung story ni Jesus Christ from Genesis. So, dito sa lesson natin, actually, parang iba yung discussion ngayon sa part na ito na natututo rin ako natututo rin ako na dito sa lesson natin ngayon. So dito yung Sunday school namin kaninang umaga about sa mga names or title ng Panginoon, na sabi ko doon sa kanila,
hindi natin aaralin to para alam lang natin yung mga names niya Mhm. para magkaroon tayo ng knowledge sa mga names ng Panginoon. Sabi ko sa kanila doon sa church. Pero may nagtestimony na parang ano daw siya napapasentruhan, hindi ko naman dinidiscuss ko lang naman tapos kinokonek ko doon sa buhay yung mga names ng Panginoon. So may nagtestimony na gano'n, na isang matanda na hindi parang sapul, parang gano'n yung doon sa pinagdadaanan niya sa buhay. Mhm. So sabi ko, kahit names ng Panginoon, kasi yung sabi ni Pastor Bray kanina, yung si Abraham, nakilala na ang Diyos doon sa sitwasyon niya. So nagpakilala ang Diyos doon, sumulpot ang Panginoon doon. So ang dami. Bakit nadagdagan yung mga pangalan ng Panginoon? Kasi doon sa mga sitwasyon ng mga tao doon. Kaysa mga story. Kasi sumusulpot din ang Panginoon sa mga story ng mga tao in the Old Testament. So ayun, Ang daming pangalan ng Panginoon eh. Pero mapansin mo, yung ibinigay niyang pangalan, yung siya mismo nagbigay. Ano yung pangalan niya? Yung pangalan na binigay niya na siya mismo nagbigay, ako. So ibig sabihin, kung anong mahahanap mo na karakter ng Panginoon, kung marunong kang maghanap, kung anong nakilala mong revelation tungkol sa Kanya, at pinangalanan mo, siya yung ako. Sabi niya. So, nakilala mo na may itong Jehovah na Jireh, itong Jehovah na mapagbigay or who always provides. O tama, ako yan. Nagkasakit ka, gumaling ka. Nanalangin ka lang naman sa Kanya, pinagaling ka niya. Pinangalanan mo siyang Jehovah Doktor. Jehovah Doktor. Ako yan. So, ganon ang Panginoon. Isa lang yung pangalan na ibinigay niya. Yung I am. Pero lahat na ng ibang pangalan na makikita mo, ibinigay ng tao sa Kanya yan. So, nakatago lang siya. So, ikaw, kung anong madiscover mo sa Panginoon, may nagtatawag kayo sa Panginoon, Jehovah 5'6". Jehovah 5'6". Pag gipit, nalalapitan. So, ayan. So, minsan, maraming revelation tungkol sa Panginoon. So, hindi lang tayo palimita doon sa mga nakita rin nila sa Old Testament. Kasi pag nagbabasa ka, actually you are journeying with God. You are journeying with Him through those scriptures. And marami kang makikilala pa na mas malalim tungkol sa Kanya doon. Na you can ascribe names to Him. You can ascribe names to Him according sa pagkakilala mo or according sa inireveal niya sa Kanya si journey in the Old Testament. So yun yung exciting sa buhay ng isang Kristiyano pag kilala mo kung sino yung kasama mo sa kwento ng buhay mo. O sa atin, minsan kasi, pag nag-iisa tayo, parang parang sabi natin, parang feeling mo, yun lang, wala na, parang layo-layo ng Panginoon. Pero, isa na namang name ng Panginoon na, ang Panginoon He's always with us. Sa lahat ng problema man, negative man or positive sa buhay ng isang Kristiyano o sa buhay natin. So, ayun yung kagandahan ng may Kristo o may Diyos sa buhay. Kasama tayo sa story ng Panginoon. So, ayun. Okay, the entire Bible, so both Old and New Testament is His story. So, He is the unifying theme of the whole Bible. So, yung story ni Jesus Christ. So, ang dami. Both Old and New Testament is an unfolding of the plan of redemption. Okay. Genesis, the first two chapter of Genesis and the last chapter of the Revelation are a story before sin and after sin with everything in between covering the redemption of man. So, makikita natin na konektado
konektado yung story. So, parang okay, nanahimik lang ang Panginoon in between sa Old and New Testament ng 400 years. Nanahimik lang siya, pero tinuloy niya yung kwento. Kayong mga OFW dyan sa Hong Kong, makikilala kayong mga hard workers. Mga kayo nga pahinga nyo sana ngayon nag-aaral ulit. Makikilala mo ang Panginoon na pwede natin pangalanan kayo ang Panginoon na gano'n. Jehovah hard worker or Jehovah workaholic. Di ba sinabi rin ni Jesus Christ yan? Sinabi ni Jesus Christ na hindi tumitigil sa pagtatrabaho ang aking ama. Jehovah workaholic. He always work. Makikita mo na noong lumagapak ang tao, nagkasala ang tao, hanggang sa last chapter ng Revelation, in between, he never stopped working in order to bring redemption sa atin. Yun lang, tayong mga Kristiyano minsan kasi, ang interest lang natin, yung makukuha natin, anyway, ligtas naman na ako. Kaya maraming Kristiyano na napaka-boring ng buhay Kristiyano nila kasi they skip discovering the Lord. Kaya sa Luke chapter 24 verse 25 to 27, ito, sinabihan ni Jesus yung mga Pariseo, yung mga Hudyo noon sabi, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ have suffered these things and enter His glory? Di ba nabanggit naman yan sa mga Old Testament? Hindi ba sinabi ni Isaiah yan na mas kailangan niyang dumaan doon sa mga bagay-bagay na yan, kagaya ng isang tupa na dadalhin patungo doon sa katayan, na parang hindi siya umiimik na papunta doon? Hindi mo nyo ba nabasa yun? Kasi nagbabasa lang sila ng kwento na hindi nila hinahanap ang Panginoon doon sa kwento. Parang reading for the sake of reading. Yung sabi nga natin, reading without comprehension. Yung elementary tayo, may ganyan, di ba? Yung reading and comprehension. Ang tindi, ang bilis magbasa, tapos agad. Pero nung exam na, walang naisulat. Reading without comprehension. So yung sinasabi ni Jesus, oh foolish ones, is slow of heart. Yung sinasabi niya, ang iingot ninyo. Sabi, sana, foolish, sabi. Ano bang Tagalog nun? So slow of heart. Or anong ibig niyang sabihin doon? Ang bilis niyong magbasa, wala naman lang comprehension. So kahit mabagal kang magbasa kung nahahanap mo ang Panginoon, buti pa yung dumaan lang doon. Na hindi siya, hindi nga, wala masyadong kwento sa kanya doon Pero, ibinigay niya yung yung puntod niya sa Panginoon. Alam niya na on the third day, babangon yan. Pero hindi siya kilala. Parang tahimik lang, walang masyadong kwento. Pero pinahiram niya yung puntod niya. Hindi, 3 days lang naman yan. So parang ganon. So maraming samantalang yung mga kasama niya araw-gabi for 3 years. Nung sinabi ng mga babae na wala ng Panginoon, hindi pa sila makapaniwala. Si Thomas nga jackpate, jack kita. Kapag hindi ko kita, wala. Hindi ako maniniwala dyan kahit anong sabihin nyo. So, ayan. Sa pagbabasa natin ng Old Testament, ugaliin natin hanapin ang Panginoon. So, makikita natin yung sabi ni Pastor Dennis, in between, trumatrabaho ang Panginoon yan. Itong Panginoon natin, pag nagtrabaho, tahimik. Pag nagtrabaho, minsan patago. Yun lang. Ikaw ang maghanap. Di ba kahit yung personal life natin, complain ka ng complain. Lord, di ba yung footprints in the sun na kwento? Yung, bakit Lord? Kung kailan bigat na bigat, paglingon ko, nag-iisa yung pares ng footprints dun. Kung kailan bigat na bigat ng buhay, saka ka pa nawala. Pero sinabi ng Panginoon, 2 na lang nakita mo kasi binuhat kita. Hindi mo nakita na tinatrabaho ka ng Panginoon. How many times in our life na we complain?
hindi tayo marunong hanapin ng Panginoon. So, ang Panginoon natin, pag nagtrabaho yan, minsan patago. Hindi gaya yung kwan na, ay, yung mga boss niya dyan sa Hong Kong, kahit nasa ibang bansa, may CCTV yan. May nakita akong nag-post na isa sa inyo nun kahit walang CCTV, gagawin ko trabaho ko. So, ayan, we work unto the Lord. So ayan, makikita natin na the Lord, the workaholic God, never stops, and in between nandun. In our life, makikita mo na lang later, may intindihan mo, all those times nandun pala ang Panginoon. So, Genesis to Revelation, in between, He is working in redemption. So, ayan. Yan yung natin. Ano pa, Pastor Dennis? May in connection lang doon sa prayer meeting namin nung Saturday. Kasi yung waiting well, yung about sa connected sa prayer. So, yung God is working kahit na yung prayer natin minsan kasi gusto natin quick response yung Panginoon. Gusto natin gayon na Lord yung answer, yung sagot. Pero pag napapansin natin, it took years, months or decades before na answeran ng Panginoon yung mga prayer. Pero doon sa silent doon. So yung connected, God is working. God is working doon sa silence na parang wala. Pero minsan doon sa kakahintay natin doon sa answered prayer, sa sagot ng panalangin na yon. So bakit minsan madali? Minsan ang tagal-tagal. Depende naman sa hinihingi natin kasi yan doon sa proseso. So sa process doon nagtatrabaho ang Panginoon doon. So in connection lang doon sa God is working doon sa in between. So ang daming ang daming minsan kahit out of context pero parang parang The principle is there. yung prinsipyo. Ayun, yung Panginoon, He never stop working hanggang ngayon. So, hindi napapagod ang Panginoon. Natapos na ang Old Testament, ang kwento na yan. Pero, parang parang kahit tapos na yung kwento, may kwenta pa rin. Kwentong may kwenta. May kwenta pa rin na hanggang ngayon, kasi story ng Panginoon yung entire Bible. So, kung makikita rin natin yung pinagsamang Old Testament sa New Testament, makikita mo rin yung theme diyan na yung, di ba sa Genesis nabanggit doon yung may seed yung serpent, may seed rin yung babae. But makikita mo na in between yan yung struggle ng dalawang seed na yon. Nagbabangayan yung dalawang seed na yon. So the seed of the woman and the seed of the serpent, children of light, children of darkness, mystery of godliness, mystery of iniquity, spirit of truth, sa kabila naman spirit of error, children of the promise, yung isa naman children of the flesh, kingdom of God, kingdom of Satan, life versus death, godly seed or godly line versus isang Christ and antichrist. Makikita mo na mula sa simula, yung pagbanggit ng Panginoon na yung dalawang seed, may seed of the woman, na aapakan niya yung ulo ng seed ng isa. Makikita mo na naggaganyanan yan from Old Testament hanggang sa New Testament. Hanggang sa nung pumunta ni Kristo, doon niya talaga inapakan yung kwan. So from that point na si Jesus Christ inapako sa krus, doon na nagsimula yung pagkatalo. Yung struggle between the two sa Old Testament. Parang hirap na hirap yan Pero nagsimula noong namatay si Jesus Christ. Nanggagaling na tayo ngayon na naniniwala sa Panginoon sa point of view ng victory So we claim victory, we claim victory, we claim victory. Don't worry, I've conquered the world, sabi niya. So in this world there are trials and tribulation. But don't worry, I conquered the world, sabi niya. So from the point of view na
iba na yung sabi, pag nagsalita si Jesus Christ, the gates of hell will not prevail. So the church is very strong. It moves and pushes the kingdom of darkness. Kinakanta natin yan eh. Kinakanta natin yan. So, yung running team, pag hindi mo babasahin ng Old Testament, hindi mo alam ang nangyayari. Wala kang background. So, Importante yung ayan. background. Kaya mapapansin ninyo, noong inumpisahan kong inintindi ang Old Testament, nagbago ang preaching ko. Kung mapapansin niyo, lalo kayo sa inyo, magiging mga preachers kayo. Many times na mag-preach ako, I always talk about the background. Nagsisimula ako from the very beginning. Genesis to Revelation. Kung kailangan introductionan ko ng 5 minutes na Genesis to Revelation. Kasi you are giving a storyline. You are giving a storyline. At alam mo sana kung nasaan ng konteksto yung ginagamit mong text sa kwento mo. Nasaan yung kwentong yun sa buong kwentong sinasabi ng Biblia. Alam mo yung part niya doon. So ayan. So yung entire Bible, magka-partner yan Old and New Testament. Kaya napakahalagang pag-aralan natin itong Old Testament. Maraming preachers ngayon na anong mga pinipreach? Lagi na lang prosperity. Lagi na lang ang mga tao ngayon, kahit i-encourage mo nang i-encourage, kung walang background sa Biblia, bukas discourage pa rin yan. Pero yung taong nakaunawa sa background ng Bible, kahit hindi mo encourage, naiintindihan niyang pinagdadaanan sa mundo. Naiintindihan niya na this is part of it. There are trials and tribulations. Alam niya yun. Alam niya yung nangyayaring yun. But we have a hope. Hindi forever na ganito. We are waiting for the blessed hope, the coming of the Redeemer. So alam niya yung kwento na pag alam mo yung Old Testament, yung storyline, hindi ka malulungkot kahit nakakalungkot ang pinagdadaanan mo. Kasi alam mo na may susunod na kabanata. So, yun. The entire Bible, both Old and New Testament, could be labeled, pwede nating pangalanan ito, the book of the revelation of Jesus Christ. Bakit the book of revelation of Jesus Christ? Kasi from that very beginning, Genesis, ang tinatrabaho niya, nire-reveal niya si Jesus Christ. Ipinapakilala niya itong Diyos na pinaglilingkuran natin. So, nasa iyo lang na hanapin ng Panginoon doon. Pero nandun siya. So, ayan. So, hindi lang yung last book of the Bible ang revelation of Jesus Christ. Genesis to Revelation. Revelation tungkol kay Jesus Christ lahat yan. So, ayan. So, ang dami na. Information overload na. So, ayan. So, ang dami na natin. Ilan na yung nabanggit natin lahat? 5 na. Daming rason kung bakit pag-aaralan natin ang Old Testament. So, pang-anim. So yung pang-anim is why you study the Old Testament. Because the Old Testament is the foundation on which the house of the New Testament is built. So sa Hebrew chapter 3 verse 1 and 6. And Ephesians chapter 2 verse 20. Ayan, basahin nga natin dito sa yung Ephesians chapter 2 verse 19 and 22. Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. So, ayun. Old Testament foundation on which the house of the New Testament is built. Yung point niya dyan, parang yung bahay sana. Pag tinitingnan tayong mga Kristiyano ngayon,
Nakakita ka nagpatayo ng bahay na kwan, walang pundasyon. Yung mga kubo natin noon, yung bahay kubo kahit munti na yung binabayanihan na nilipat-lipat. Siyempre tinayo lang yan eh. Pero pag dumaan ng bagyo, tumba yun. Foundation. Pag na-establish yung faith mo, eh hindi mo naiintindihan ang Old Testament. Parang ganun nata. Maraming tumanggap kay Jesus Christ. Pero hindi naiintindihan kung sino si Jesus Christ according to the revelation of the Old Testament. Kahit gaano, kahit uray kasano karubrug na una dati Ilocano, kahit gaano ka-on fire yan, pag hindi siya naiugat sa revelation kung sino si Jesus Christ, even from the Old Testament hanggang sa New Testament, hindi magtatagal yan. Hindi magtatagal. Kasi, yun nga, walang foundation yung faith niya. Tinanggap niya lang yung Panginoon. That's it. Hindi niya lang alam na ang ganda sana pag tinanggap mong Panginoon, nasa langit ka na. Hindi eh. But nakikita mo na ang mga tumatanggap sa Panginoon, they face trials and tribulation in life. Makikita mo yung mga Kristiyano nun, yung early Christians na pakain sa layon. So, mga ganon. Ganun makikita mo na they stood, yung binanggit sa Book of Hebrews ng mga Kristiyano doon. But they are founded on the revelation of the Old Testament. So, in connection doon sa foundation na yan, kasi yun yung kanina, yun yung message ko doon sa church kanina about doon sa parable yung dalawang builder ng house doon sa parable ni Jesus Christ na yung doon sa Old Testament na yung sabi ni Pastor Ben, bakit pinapakain na sila ng sa leon, pinapatay na sila, bakit hindi sila bumibitaw doon sa faith nila? Bakit anong klaseng mga tao ito? Pero pag kitingnan natin na nakilala nila yung Diyos. Meron silang nakilala na hindi nila mabitawan or hindi sila bibitawan ng Diyos na nakilala nila. So itong Old Testament, yung share ko kanina doon sa church na yung dalawang builder ng house doon nagpatayo doon sa ibabaw ng bato at yung isa naman nagpatayo doon sa sand. Siyempre pag magpapatayo ka doon ang dali lang, pero yung parang bahay kubo lang, walang pundasyon. Pero sa ating mga Kristiyano, ito pinupundasyon tayo na sa pagkilala natin sa Panginoon, nalalaman natin, nababasa natin yung Old Testament, nakikilala natin ang Panginoon hanggang sa New Testament, na parang lumalalim tayo sa pagkakilala ng Panginoon at lumalalim din tayo doon sa pundasyon natin. So yun, pag nakilala mo ang Panginoon kasi, alam mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo, na kahit parang hindi mo maintindihan, pero bakit andun ka pa rin? Bakit hindi ka bumibitaw doon sa faith mo? Kasi kilala mo yung Diyos. Ayun, kilala mo yung Diyos na yun. Minsan kasi yung salvation natin, of course, mahirap na yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Pero pag napag-aralan mo yung lalim ng Old Testament, maiintindihan mo na hindi lang nangyari yung salvation mo doon sa isang araw na pumunta si Jesus Christ on the cross. Maiintindihan mo na ang salvation mo, trinabaho yan ng Panginoon mula sa Garden of Eden. It took 4,000 years. It took 4,000 years na 4,000 years na tinatrabaho ng Panginoon yun hanggang sa mangyari yung si Jesus Christ na nung dumating si Jesus Christ on the cross. So, ma-appreciate mo yung kwan. Ang dami mong reklamo yung salvation mo, process of salvation mo, 4,000 years. Kasi may scholar na pinag-aralan niya yan. Pinag-add niya yung mga edad. Pinag-add niya yung mga edad ng mga tao.
inestimate niya around 4,000 years yung mula kay Adan patungo sa kay Jesus Christ. So, it took thousands of years. Kaliligtas mo, wala pang 1 taon, ang dami mo ng reklamo. Parang ganun sa ilang taon na tayong buwan. Ako, in life, I'm 40. I'm 40 years old. Imagine, i-compare mo yung 40 years old, 40 years sa 4,000. Plus 2,000 na tayo ngayon. Kasi 2000 AD na tayo eh. So, actually, the salvation is being worked on for 6,000 years na. So, ayan. So, makikita natin na mas ma-appreciate mo yung process of salvation na tinabaho ng Panginoon. Hindi napakadali sa iyo. Tinanggap mo lang, naniwala ka lang. Pero sa Kanya, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. So, ma-appreciate mo yung process yung patience ng Panginoon na naghihintay. Lalo na yung mga gagamitin niya, yung mga gagamitin niyang tao sa Old Testament, mga hindi nakakaintindi, mga na-delay, kudkod siguro na po din yan. Mabira, hindi nila nagigets. Balik na naman tayo sa point number 1. Pumasok na sana kayo dyan Sumablay na naman kayo, plus 40 dyan. So, 40 years na naman, ikot-ikot na naman doon. So, pero the patience of God, seryoso siya to save you. Na titiisin niya yung daming delay niyan. Pero the process of salvation, makikita mo in the Old Testament kung pag-aaralan mo yon, yung patience ng Panginoon, napakatindi. So, ayan. Ang ganda ng natututunan natin sa Old Testament. So, dumating pa sa punto na doon sa malapit na siya doon sa malapit na siyang ipako sa krus na dumating pa sa point na parang ayaw niya if possible. Pero kung ayaw niya siguro, inayawan niya siguro yon from Genesis mula noon. Parang pastor? Yung hirap ng ito kasi yung hirap kay Jesus Christ. He is all knowing. Alam niya ang bawat detalye na mangyayari. Alam niya yung bago pa lang mangyari. Alam niya lahat ng detalye. Ikaw ba naman? 'Di ba pag pupunta ka sa clinic, yung anak ko pag pupunta sa clinic kasi magpapa-check up, yung kukuha ng dugo sa daliri, ipiprick yung daliri niya. Nasa bahay pa lang, umiiyak na yan Kasi yun, tutusukin lang yung daliri. Si Jesus Christ, alam niya lahat. Kaya minsan, sabi, if it's possible na lalagpas. Pero kahit yun, not my will, O God. Not my will, Father. But your will be done. Mas ma-appreciate natin yun na hindi, nandito na tayo We've worked so hard for this. 33 years na rin lang ako nandito sa lupa. Tapos atras rin lang. So parang ganon. Ma-appreciate mo yung struggle na mas malalim kung mabalikan mo yung mga nangyari. So ayan. So we rejoice. We rejoice sa ginawa ng Panginoon sa Old Testament. Wala, ang alam lang natin, yung pinako sa cross. Pinako sa cross. Thank you, Lord. Yun lang. Hindi mo alam yung background. Hindi mo alam yung background. Talaga yung background. Pag-aralin natin yung Old Testament para pas ma-appreciate pa natin yung ginawa ng Panginoon at yung gagawin pa niya. Na bakit tayo tinatawid ng Panginoon doon sa mga ganitong na-experience natin sa buhay. So, pag-i-imagine natin na hindi peking Diyos to. Hindi peking Diyos na kung ano yung sinabi niya talaga, gagawin niya. Kung ano yung prinamis niya, patutupad yan. Tutupad yan. So, ang pinaka ginawa niya ang tao. Siya rin yung magliligtas. Yun kasi, ang gusto niya kasi talaga,
kahit namang walang tao Diyos pa rin siya Diyos pa rin siya. Pero napakalaking yung part ng tao doon sa story din ng Panginoon na gusto niyang makasama yung tao Gusto niyang makasama yung tao. Kasi sa Genesis kawangis niya yung tao, kawangis niya. So pero yung mga Christian naman na mga iba kung kumasta parang wala na, nalalayo na dun sa wangis ng Panginoon. So, nagiging wangis na ng ano. So, ayun. So yung Old Testament founded the house of the New Testament. Ang pundasyon niyan the Old Testament. Lahat ng teachings ng New Testament na founded sa Old Testament. And then pangpito, the church, yung first church in the book of Acts, ang mga teachings nila founded on the Old Testament. Lahat ng sinabi ng mga apostles, lahat ng nakasulat doon sa New Testament natin from of course yung Matthew, Mark, Luke dyan kasi tungkol kay Jesus Christ yan. As they see Him. Kasi existing coexist sila. Pero lahat na makikita mo, lalo na yung mga sinulat ni Paul, everything is reinterpreting the scripture. It is, minsan tinatawag ko dyan the New Testament is the commentary of the Old Testament. The explanation kung ano yung mga nandun yun. Tinuturo nila, ito yun, ito yun, ito yun. So, lahat ng teaching doon quoted on the Old Testament and then ini-expound nila. So, itong nagsulat na ito, parang nagsesermon sila. In the New Testament, ito, tinuturo nila sa Old Testament. Ito yung ibig sabihin. Yun yung nahanap rin nila na, ini-enlighten nila tayo sa, pero very limited Ilan lang yung nasulat? 27 books. Good starting na yan. Magbasa naman kayo. Yun siguro sabi ng mga apostol. So, hinahanting na kami rito. 27 lang ang nakaya naming buuin. So, magbasa naman kayo. Pag-aralan nyo naman yung Old Testament. Anyway, given yan. So, the 27 is good. Go back to the 39. So, ayan. Purihin ng Panginoon. And, rin kasi, mahirap rin yung spoon feed nila tayo na ibigay nila yung kasi gusto rin ng Panginoon na we journey with Him in the Old Testament. Sasamahan tayo ng Panginoon. The Holy Spirit will guide us into all truth. Sasamahan niya tayo in that journey. Bago ka magbasa ng Old Testament, ipanalangin mo sa puso mo, Lord, makilala nawa kita. Buksan mo ang pagkaintindi ko. Pakilala mo ang sarili mo mas malaliman sa mga scriptures na ito. So, yun yung puso natin pag nag-aaral sana tayo ng Old Testament. Okay? So, ayan, it was built, the church, yung mga teaching ng Old Testament, ay New Testament church ay nandun. So, sa founded doon. The Old Testament scripture is the only word that shaped the New Testament church because it was the only Bible they had. So, ito yung scripture na ito yung binabasa ni Jesus Christ. Yung mga teaching ni Jesus Christ galing dito, ito yung Biblia nila noon. So, ito rin yung Biblia nila Paul. So, ayan. So, and rightly dividing the scripture of the Old Testament was essential for the success of the church. Kung gusto natin maging successful rin na church, intindihin natin tong pundasyon ng New Testament church, yung teachings of the Old Testament. So, explore natin. Sabi sa 2 Timothy 2:15, anong sabi doon? Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed, who correctly handles the word of truth. Magsumikap tayo. So, nagrigat ng hirap yung Ang hirap nung mag-preach ka na ginugel mo lang yung preaching mo. Ang mga preaching sana natin, ang mga i-deliver sana natin mga preaching, yung mga discoveries natin. Kaya minsan, napaka-boring na ng mga preaching kasi parang dilata na lang na binubuksan Pero pag ang preach mo yung mga nadidiscover mo sa Panginoon, Sabado pa lang, excited ka. May ikwento ako sa church. May bagong discovery ako ngayon. Kung ganun sana yung attitude natin na nag-aaral ng salita ng Panginoon.
Hindi eh. Minsan Hinirog. hindi, ginagamitan pa natin ng ChatGPT, make me a sermon on John 3:16. Tapos ibinigay na niya lahat. Ano yan? So, ganun yung mundo natin ngayon. So, ChatGPT is useful. But, iba yung journey mo sa Panginoon. Pag ikaw, yung mga discovery mo nga nire-reveal ng Panginoon as you read the Old Testament, ang ipipreach mo, you will be always excited. You will always be on fire. At ramdam yan ng mga sesermonan ninyo. So, ayan. Purihin ng Panginoon. That is the introduction of the Old Testament survey. May mga mag-open mic kayo kung may mga question kayo, may mga mapunta tayo sa discussion. May mga reflections ba tayo na naisip dito? So, ayan, ang hinahanap kasi natin lagi na scripture yung bless me, mga ganon. The secret ang hinahanap natin paano magkapera, paano yumaman. Mga ganon lagi ang hinahanap So, pag ma-discover mo kung sino ang Panginoon, that is beyond financial. It satisfies the soul. Siya yung bato na nagsasatisfy sa atin pag nadidiscover natin ang Panginoon. So, ayan. And in your journey in the Old Testament, may the Holy Spirit open our understanding. Bigyan tayo. Sabi ko, bili kayo ng bagong Bible and then bawat linyahan ninyo yung mga bagong discovery nyo kung sino ang Panginoong Jesus sa Old Testament. So, ayan. So, maraming ginto doon. Tapos, ang dami mong discovery. Pastora Imelda. Yung mga discovery mo, i-vlog mo ngayon. Mamomonetize. Naka-ministry ka na Imagine, ang ngayon minsan, nakuha na ako sa ngayon. Parang pare-pareho na lang. Tinuro na nito ito parang ganon. So, minsan I stop. Ang dami kong notes sa mga sermon outlines. But, kinon ko rin sa isip ko, Lord, yung gusto ko, I want to know you. Yung first hand, Lord, hindi yung nachismis ko lang sa iba. And truly, the Holy Spirit is guiding me into all truth. Na dami kong discovery na nandun yung excitement mo magturo minsan. So, napakabuti ng Panginoon. So, ayan. Magmina tayo sa Old Testament. Magmina tayo. Meron nung isang Sunday na nag-preach ako doon sa church. Parang yung scripture, yung Holy Communion yun. Scripture na about sa kay Jesus Christ. From yung privilege ko kasi yung steps niya papunta sa cross. Station of the Cross. Binabasa ko lang yun. Sabi ko, parang ganito sana tayo magbasa ng Bible na hindi yung binabasa lang natin. Na parang bigyan natin. Tapos meron yung mga nakikita ko yung mga mukha ng tao, yung mga member na parang sila ewan mo, hindi mo describe pero yun yung nakakakunik sila na kahit binabasa mo lang tapos nag-i-explain ka doon. So, iba. Kasi pag nagsesermon ako, pina-challenge ko din yung sarili ko na parang ibang style naman ng delivery. So, Nag-preach ako ng chapter 12 ng Romans, and it took me 1 month to discuss that chapter 12. So, may popost ko sa tingnan ninyo lang sa page ng CWC, may link doon papunta sa YouTube, hindi kasi naka-publish yun. But, yun, discovery ko rin kay Paul na bakit niya sinasabi itong mga ito? In view of God's mercy.
in view of God's mercy. Dahil sa ginawa ng Panginoon, yung diniscuss ni Paul dun sa chapter 1 hanggang chapter 11 ng Romans, that is expository of the Old Testament, yung tinatrabaho ng Panginoon hanggang sa pumunta si Kristo. Tapos doon sa chapter 12 yung bungad niya, alang-alang sa kabutihan ng Panginoon, gawin natin itong mga to. Tapos isa-isa na sa offer yourself as a living sacrifice. Offer yourself. Alang-alang. Yung ginawa ni Paul, sinamarize niya sa 11 chapters yung Genesis to malakay na ginagawa ng Genesis to hanggang sa gospel pa nga. So, ayan. So, actually, if you read the book of Romans and the book of Hebrews, parang summary of the Old Testament yan, yung dalawang yan. So, ayan. So, purihin ng Panginoon. Pastora. Cannot hear you, Pastora. No sound. Ay. Inikat ko dyan headset kon. Ay, sige po, sige. Ada? Ada, Pastora. Ada, Pastor? Hello, da, Pastora. Good na. Good. Mga gyon? Opo. Magngyon, Pastora? Opo. Ay, Pastor. Okay na po. Okay na. Okay. So, Kwan, grabe, nakaka-excite. Lalo kaming na-excite for me, lalo ako na-excite sa na-discover ko during our, yung this session natin. It is more exciting kasi totoo yun, Pastor, yung if we receive yung mga na-discover natin in the Word of God, lalong naging exciting yung preparation ng sermon. And you are already trying to encourage. Parang na-encourage lalo kami na makinig. On how can we discover yung mga revelation through this scripture? Lalo na sa pag-prepare, sa pag-share ng word. And this is something new. And I don't know to others, kadagito yung kakabsat, but this is one thing I received this time. Kasi ang clear ng pag nyo, ang dalawa, you have a very good explanation. It's anointed. I mean, it's anointed. And we appreciate that. We're blessed na nandyan kayo, Pastor. Amen. With Pastor Dennis. Very encouraging. Very inspiring. Lalo kung na-excite ako na makinig dito sa lesson ng Bible Survey. Praise So, keep it up, Pastor. Amen. Thank you, Pastora. Nangagyo. Ayan, nagputol lang pala tayo sa kwan. Maglilimit itong Google Meet pala. I see. Okay. So, nangagyo, Pastor, rin baga? Wen Pastora. Salamat. Wen Maraming Pastora, salamat. It's very encouraging. Okay. Ayun, Ang dami ko maibaga. Keep it up, Pastor. Pastor Dennis and Pastor Bry. Keep it up. I am more excited to join Amen. this lesson or and adon to ikok laing yan i-message ko dagiti daduma pa niya kahit to ibaga, Pastor. Wen Pastora. Tayo duwa. Opo. Ang Okay. dami ko maibaga Thank you. kita. Nagmayat pastor di pa nagisuro and iti Old Testament is really talaga nga I love history. And while nga agisurusuro kayo, nakaramid akong tugpat nga sermon while nga dingdingiga. So I'm really excited. Kaya nga yung di pa nagisuro yo. Ket umuna nga sermon nga naaramid ko, ket di ko na nga the Savior in the Old Testament to New Testament. And the foundation, how to establish our foundation, starting to the Old Testament.
how to we need to fall in love with the word of God. Amen. DJ nagpintas nga DJ nga wakat tilang wakat kahit ko kung mga i-send yung pastor DJ lesson tayo tata marigat na lang nga take note kar DJ nga no atidog DJ number 1 number 2 ket syempre na marigat na lang nga take note DJ lang pastor. I really appreciate kun nagpintas pastor. Hindi ba, Sora? Pastor Joan, na-send met ni Pastor Dennis, i-open mo tapos agwa ka lang iti PDF mo. 146 pages dayjay. Aya, kasano, Oo. iiwan, ikot tuman garod EJNT, tahang ko nga, ang kupay nga ma-receive, ha, kasla di instant pastor, idi nga, wakat hang kupay nga, amuno kasano nga, ikasta ajay. So, thank you, I check it, damdama. Check mo damdama, na-download ko tatayin. Bakit nawawalan tayo? You lost your network. Ano na? Nawalan ng kwan. On kalatatan ni Mike mo din set takakagsaw. So, ayan. Salamat. The Wednesday, by Wednesday, anong nangyari dito? Sa Wednesday, mas late tayo sa Wednesday eh. Mas late tayo sa Wednesday. Pero, ayan, ang lesson naman natin sa Wednesday, ang subject naman natin doon ay yung itong Systematic Theology 1, the Theology of God. Mangag ba? Nag-disconnect dito eh. Nawalan ng signal tong laptop ko. Systematic, ay yung Teo 1? Teo, Systematic Theology 1, Pastora. Systematic Theology 1. Into no Wednesday. So, the Doctrine of God. And merong Teo 1. yung gagamitin kong libro kay Pastor, ang pangalan nun? Servilia. So, adating magatang iti ko. Adating magatang. Ag-deliver dapat ni Shopee dita from Philippines. Ako, Pastor. Green? Sa Bali, Pastora. Kasla Taglish yung approach nito. Filipino author siya. Pero more on logic. Kasi Jay ko, Filipino author na. And Okay. it's available on Shopee. Kasi ewan ko lang kung Philippines to Hong Kong. May Shopee Philippines to Hong Kong. Pastor, nung nga ta, yung itmidi kwarta or dagiti kahit na order, ipawit making ka, ikaw mag-order sa Shopee. Pwede rin, Pastora. Tapos, paano ipapadala dyan? Siguro no, at dati umay, Ganun na lang. Ganun na lang. Opo. when, Ganun na lang siguro. Pero, yun yung kwan. Kasi may isang material kami nagagamitin sana na kwan. Nag-message ako sa provider ng material na yon. Something wrong sa website nila. Hindi ko ma-access yung website nila. At ginagawan pa raw nila ng paraan kung paano ma-kwan. Pero ang ganda rin sana nung material niya. But I will be shifting dito sa Filipino author na ito. Regarding the doctrine. no Filipino ti author. Opo. So, ayan. So, 10:30 tayo by Wednesday? 10 ba? Ay, 10:30 ba? 10? 10? 10. Oo. Sige po, 10 o'clock. Awang masapla ka, Pastor Joten? Yeah. Diyan lang, okay lang, 10. 10 to 11. 10 to
So, yun. So that ends our lesson for today. So hinihiling ko si Pastor Dennis or si Pastora Emelda, can you close us in prayer? O sige, karanak tayo. O ako, giyaman kami, kinating nagpas, nga lesson, ATS Bible Survey. Thank you for the wisdom. Thank you for that word that we have received today, the teachings that have opened more understanding on this word, the scripture. Ako Diyos, patuloy mo ako nga sika iti ang trabaho tumunggal maysa kat karon na ano og iti na bilag ng Espiritu Santo nga isu iti manglawlawag pay kada kami Apo Dios kat kondisyon na dagiti nga alipon mo nga mangibig-ibig dagiti nga sasaom Apo Dios at yaman kami kat ikumitar ni Apo orat pay dagiti the rest of the days nga kami panagdadal kat sika Apo iti mangted ka di pa iti gahaga tunggal may sa Apo Dios nga iti ka sa dagiti nga teaching kat makatulong kada kami iti journey ni Apo iti panagipapag namin kita karon na Apo iti panagsilbi mi kita o God. Lord, bless each and every one of us. Urepay dagiti panaginanami ti daytoy nga rapii sikatin na iwan tunggal may sa i-restore mo dagiti pigsami Apo akas aginana kami ti daytoy nga rapii kat ito bigat mapaparunan ni Apo iti strength yan dagiti pigsami kami iti nagsilbi man kita. Thank you Lord kat agyaman kami ti protection mo. This is our prayer in Jesus name. Amen. Good night. Good night. See you on Wednesday. God bless po. Good night po. Thank you, Pastor. God bless po. Sige po, good night po. Pastor.